Muli po ay makakasama din natin ngayong araw na ito ang isa sa naging pinakasikat din, no? Isa rin sa pinag-uusapan sa Mindanao. Siya po ang Regional Governor ng ARMM. Walang iba po kundi si Mujib Hataman. Magandang umaga po sa inyo, RG. Magandang umaga at magandang umaga rin sa ating tagapanood. Alright sir, ngayon po, diretsang tanong na rin po. No? Sir, ngayon po na may papasa na inshallah itong BBL, alam po natin na if ever ay mawawala na itong ARMM dahil ito po ay mapapalitan na ng Bangsamoro government. Ano po yung mga nakikita din natin dito na mga positive points at saka yung mga hindi magagandang puntos dito sa pag-replace ng ARMM? Well, alam naman natin, Princess, mula sa simula, malinaw ang pakay ng ating Pangulo na dapat patibayin natin yung ARMM tungo sa transisyon ng Bangsamoro. Kaya naman tayo lahat ay hinanda natin, binago natin ang lahat ng sistema, binago rin natin ang lahat ng pamamalakad at lahat ng proseso sa birokrasya. Kaya ang tingin ko ngayon ay handa na rin ang rehiyon para magkakaroon ng isang bagong transitional government once maipasa itong Bangsamoro Basic Law at magkaroon ng ratification. Sir, ano po yung masasabi po ninyo na syempre po hindi naman po maiwasan na may mga tao rin po na medyo hindi maganda ang pagtanggap dito sa Bangsamoro government dahil hindi naman po natin maiwasan na iba-iba rin po ang pagtingin ng bawat isa sa ating society. Ano po yung masasabi Well, mo Princess, habang nirerespeto natin ang opinion ng bawat isa sa ating mga kababayan, pero hiling natin na dapat suportahan ito dahil isang malaking hakbang ito at sakripisyo sa lahat upang sagutin at bigyan ng solusyon ang problema na matagal, hindi lang dekada, kung hindi daang taong problema na ng mamamayan. Tandaan natin, marami na ring mga pag-aaral sa ibang bansa na kung saan matindi ang kaguluhan, talagang lugmok sa kahirapan ang mamamayan. At alam natin na hindi pa nga nabuo ang Bangsamoro Basic Law at wala pa yung new political entity, umusad na ang ating ekonomiya. What more kung nabuo na itong Bangsamoro Basic Law at magkaroon tayo ng bagong transisyon ng gobyerno. Alright, Governor, ito yung tanong ng iba. Halimbawa, itong mga ongoing na mga projects po ninyo, kung sakasakaling ma-replace na po ang ARMM ng Bangsamoro government, lahat po ba ito ay mawawala rin? Hindi nyo na po ba ito actually, hindi. Sigurado naman tayo hindi ito mawawala dahil pondo to ng gobyerno. At tingin ko naman isaalang-alang din ito ng ating mga kongresista at mambabatas na paano tingnan itong mga proyekto na nakasalang na alam naman natin kailangan din ng Bangsamoro government ng mga proyekto upang umunlad at umusad ang Bangsamoro government at ng buong mamamayan ng Bangsamoro. Or bilang panghuli na lang po, Governor, ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao po regarding ito po sa pag-turn over natin ng Bangsamoro Bill? Well, ang tingin ko dapat nating ipagbunyi. Sa pangatlong pagkakataon, dapat natin ipagbunyi dahil after several discussions at pag-aaral dito sa draft basic law, kahit papaano, kumbaga isusumit na finally sa ating sa Kongreso itong Bangsamoro Basic Law, pero marami pang mga hamon na dapat nating harapin. Ang tingin ko ang dapat gagawin natin dito ay suportahan, manawagan sa ating mga kongresista at mga mambabatas na ipasa ng mas madali upang magkakaroon ng transitional government sa mas madaling panahon. The earlier na it will be passed, the better for everyone. Alright, maraming salamat po, Regional Governor Mujib Hataman ng ARMM.